up mga kapwa ko Tamaraws? I am Rain and then dito na naman ako sa FEU para magtanong at mag-interview sa mga kapwa ko estudyante about their serious hot takes about the celebrity effect. And handa ka na ba mag-interview? Tara! Hello po. Pang few questions na. Okay, first name, your level, and program mo. I'm Jasmine K. Miranda, fourth year from IHSL Nursing. Arthur James Patricio, level 4 from BSN. Lauren Luis Ramos, year level is fourth year, and I'm currently studying as Thank you. First question ko po is, sino yung paboritong celebrity? Pwede ko artist, streamer, or any singer po. Mika Lim po from P-Pop Girl Group. Okay, so currently I've been obsessing over Max Verstappen. He's an F1 driver for that world champion. Right now, si Ninong Ryan. Ay, paano mo siya nakilala? Since pandemic po, lumabas naman po siya sa feed ko sa Facebook. Parang the time, boring, parang nag-YouTube. So, pinanood ko na po siya doon. Actually, ever since bata ako, nanonood na si Papa ng F1. And then, when I was siguro third year, second year college, na-rediscover ko yung passion ko sa panonood ng races. And with that, parang nakita ko yung sarili ko kay Max. So, At first, na-discover ko sila sa song nilang Chubby Ko. Then I found out na yung mga friends ko, sinusupport din pala yung group na yun. So, kaya ako naging fan. so ano naging first impression mo nung nakilala mo? Well, katulad din ng ibang tao, yung first impression ko sa kanya is he's an aggressive but excellent actor. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, I see myself in him kasi I approach things aggressively, like not violently, but like parang I give it my all kapag nagkakomment ako sa isang tao. And I see that. Jolly siya, magaan na panoorin. Since nahilig din ako magluluto, so marami rin ako natutulad sa kanya. Noong una, sa facial features niya, parang mataray. Pero, since naging fan na ako talaga. Anong nagustuhan mo kay Ninong Ryan? Yung niya, yung character niya behind habang nagluluto siya. Kasi galing niya mag-explain, parang may scientific explanation kung bakit ano yung mangyayari. And parang yun, homey vibes ko. Yung kung paano siya mag-perform at stage and kita naman natin yung hard work nila sa Yung pagiging fan mo, ano yung nabago doon sa kanya? Like, yung self-dating mo, yung interest mo, yung style mo, yung personality artist mo. Actually, wala naman. Kasi I don't let my personal interests influence kung paano yung nakagawian ko yung since ina-advocate nila na parang dun sa song nila na Boy ID ay dun sa song nila na Karera na parang kahit anong mangyari sa life, parang tuloy ka lang dun. Hindi naman siya totally nagbago. Parang mas na pa ako na hook into cooking. And kasi foodie rin ako. So mahilig magluto. So dahil sa kanya marami akong natutunan ng recipes na parang accessible lang kahit ganun kahirap yung hanapin yung mga recipes. Kaya niyang solusyon na para ang bahay ko para Ano mo na ba sila personally? Malayo lang sa concert. How do you feel naman sa sarili mo sila? Paano mo masasabi na you know them personally even though you never met them?
Siguro sa panonood ng mga behind the scenes ng mga vlogs nila. Yun, na-help ako para makilala sila personally and kung ano yung humor nila sa person. Masasabi mo ba kilala mo na sila first? Hindi siguro kasi nga hindi ko naman sila na-meet personally, like yung mga behind the scenes and behind the vlogs lang yung nakikita. Ay, behind the scenes and vlogs lang yung nakikita ko. Masasabi mo ba kilala mo siya personally? Kahit hindi mo pa siya nami-meet like face to face. Oo, na parang hindi. Pero oo kasi, yung vibe niya, tsaka sa vibe ko, parang medyo same lang siya. So parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya ganun. Parang nakikilala ko rin siya ganun. Actually, kasi hindi siya katulad ng ibang athletes na nagpapakita ng personal lives nila masyado sa media. So, I think hindi ko masasabing kilala ko siya on a personal level. But, siguro, alam ko yung ibang details sa kanya, other people would not see, unlike kapag naging fan na sila. Like, Kung may support na politics or pumasok mo ng politics, yung idol mo, support ko ba sila? that depends kung sino yung sinusuportahan nila and why do they support them. Kasi, just like what I said earlier, hindi ko hinahayaang ma-influensyahan, personal interests ko, yung views ko and everyday behavior ko. Lalo na kapag politika yung pinag-usapan. Kasi, politics affects everything. So, hindi ko dapat ibase yung views ko sa isang tao na It depende kasi yung credibility ng isang tao. I-check kung credible ba siya na pumasok sa ganito ganyan. Then, i-check mo yung mga background. Hindi lang dahil nakilala mo siya, parang susuportahan mo rin agad. It depends if parehas kami ng political views. If hindi kami, since I have my own personal values. So, if hindi kami same ng values, I won't support. Tingin mo ba yung mga celebrities nakaka-affect or nag-i-influence sa people's political views? Yes, kasi since madami silang followers and yun nga, they are called influencers. Malaki ang effect nila sa mga, lalo na sa mga kabataan na P-pop group sila. So, maraming may kilala sa kanila. Ayun, nakaka-influence talaga. I think yung sound ko, kasi may mga tao rin na hindi ganun ka-open, ganun ka-open yung utak. Then kung ganun yung parang mga napupush na lang ganun. Kung sige, kung ito, siguro, ganyan. Then parang since idol nila yung isang tao, yun din yung gagawin nila. Pero para sa akin, ano pa rin yun, kailangan mo rin mag-fact check yung facts. Yes, kasi yung ibang tao, hindi naman katulad ko na hindi na-apektuhan yung personal views nila according sa interests nila. Kasi sometimes people get really invested in supporting a person na sa tingin nila ay tama yung sinabi niya kasi sa isip nila, I will support this person kahit ano ang sabi niya. Kahit na like tayo sa perspective na, okay, mali pala to. Dapat pala ganito yung parang we fail to hold them accountable for the actions that dapat ma-hold sila accountable. That's all po. Thank you. Thank you, Marian. Thank you. Thank you po. Arthur. It's easy to dismiss parasocial relationship as a simply one-sided attachment or unhealthy obsession of a public figure. However, listening to the different opinions of Tamara's and personal experience that shows how these types of relationship aren't always substitute for a real relationship. We are usually drawn to public figures because we see qualities that make us admire them or make us feel a certain way what we want to. Sometimes these kinds of relationship can be a mirror
where we see in them or guide where we find entertainment, acknowledge in a one person, or simply or comfort in them. As a fan, we know that our favorite stars are processed platforms that can shape public figure opinions, whether the blank coating of what we are wearing, and whether we should or whether who we should vote for the public senate. And but despite of these kinds of influence are those who emphasize looking beyond the popularity or common view, and that the type of empathy should be widespread and be taught, because in the country where fame and politics coexist with the walls of power, values, background, competence, and accountability of those who sit in the power matter more than of their platform alone.